So, ang i-unbox naman natin ay para sa mga mahilig mag-sound trip o mahilig sa mga music instrument or mahilig kumanta. At tapos i-re-record nila tapos ipopost nila kung saan-saan. Kailangan may power pala muna tong gitara. Iyan. Ay, wala akong battery. Oh my gosh. Only fool rushing that I Okay, so welcome back ulit sa ating channel. Ngayon naman, tayo ay mag-unbox na naman. Siyempre, habang wala tayong labas, unbox muna tayo ng mga binibili nating item dyan. So, ang i-unbox naman natin ay para sa mga mahilig mag-sound trip o mahilig sa mga music instrument or mahilig kumanta. At tapos i-re-record nila tapos ipopost nila kung saan-saan. Okay yun. So, ito, mas ginagamit kasi ito sa mga ganun eh. So, yun, ang i-unbox natin ngayon ay ang Boya BY-AM1. So, nakalagay dito, Boya Dual Channel Audio Mixer. So, mixer siya. Pwede kang maglagay dito ng mga dynamic mic, condenser mic. Napaka-importante kasi ang condenser mic ay kailangan ng kuryente o phantom power. So, meron daw itong phantom power. So, matagal na tayong meron ito pero hindi natin magamit kasi wala naman tayong mixer na may phantom power. Meron tayo dating mixer na malaki, yung maraming ginagalaw-galaw. So, masyado komplikado at saka masyadong malaki. So, ito, nakakita tayo nitong Boya na maliit lang. So, ito, magko-connect papunta sa laptop. So, dito magko-connect yung mga galing sa condenser o XLR mic o sa dynamic mics o kaya mga instrument na gitara, electric guitar, mga ganon, papunta sa ating computer para makapag-record ng maganda at saka mas ma-edit natin ng mas maganda. So, buksan muna natin. Tignan natin kung anong meron. 2 years warranty pala siya, no? So, iisa-isahin ko na lang pakita sa inyo, ha? Warranty card, manual. So, cable papuntang laptop natin. So, siya ay parang sa cable din ng printer. Ayun, pareho yung dulo niya sa printer natin. Sumunod, meron siyang adapter. So, ito ay TRRS adapter para sa 6.35 na audio cable natin papunta sa 3.5 mm. So, ito yon. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. O yun, 6.35 yung matatabang dulo ng pinaka-cable wire natin papuntang headphone. Tapos ito yung dulo niya maliit. Ito yung 3.5 mm. So, ito ginagamit pang extend. Kasi mamaya makikita nyo kung bakit. Susunod ay yung pinaka-unit natin mismo. So, ito na siya. Liit lang, oh. Titignan nyo. Halos isang kamay lang kayang hawakan. So, ito yung itsura niya. So, isa-isahin muna natin yung mga nakalagay. So, unang-una nating makikita ay ang maliit na knob dito. Yan. So, itong maliit na knob, ang gamit ito para sa headphone. So, sinasabi ko sa inyo kanina, yung merong adapter, TRRS, para sa maliliit na dulo. Kasi dito, ang nakalagay lang dito ay 6.35. Ito yung malalaki, yung ganito. Ngayon, kung maliit yung dulo nung sa inyo, merong kasamang adapter. Ito yon. So, ilalagay nyo lang dito sa maliit na 3.5 natin na dulo nung pinaka-cable natin papuntang headphone. Pero syempre, dahil yung wire natin merong matabang ganito, meron na kagad na ganito, yung nakagad yung diretso natin dito. So, meron siyang knob para malaman natin kung gaano kalakas yung gain na gusto nating marinig. Next is, for monitoring din, itong knob na malaki na to, pwede siyang i-connect sa malalaking speaker para mas marinig nyo yung ilalagay nyo dito, iduduktong yung mga gitara or mic. So, pwede nyo gawin, ito yung pinaka-monitor niya. Yan, pwede nyo lakasan, pwede nyo mahinaan. Next, itong parang maliit na switch dito, on and off. Yan, switch yan para dito sa pinaka-pang-monitor natin. Yan, dito itong dalawa na to. So, once in off nyo, naka-disable siya. So, wala kayong maririnig sa headphone or sa speaker monitoring natin. So, next, yan, merong indicator. Power on, pag naka-on na siya, iilaw yan. Tapos ito, yung sinasabi ko sa inyo na malaking tulong to lalo pag meron kayong condenser mic kasi kailangan nyo ng phantom power. Pero kung dynamic, di nyo na kailangan to. So yun, tulad ng sabi ko, phantom power. So on and off lang naman yan. Okay, next, meron dalawang knob. Line 1, line 2. So ito yung ginagamit na control, lakas, hina, min or max, para sa ating mga input. So input natin, pwedeng dalawang mic. Mic natin yan. Kung XLR yung mic natin, pwede dito. O yung pinakabilog lang. So, yung para sa mga instrument na ginagamit na cable, ganito yung ginagamit sa ibang instrument, sa mga electric guitar. Yan. So, pwede nyo rin gamitin yan dito. Yan. Yan. Pwede yan. Dalawa, pwede nyo isalpak, ha? So, pag XLR naman ay tulad ng sa mga mic. Mic or condenser mic. Dynamic mic. So, ito, XLR. Yan. So, dito rin yan. Yan. So, dalawang line natin, no? Yun ang maganda dito, may dalawa siyang line.
na naka-XLR na, hindi na tayo mahirapang maghanap ng extension pa. Yan, so dalawa pwede nyo ilagay. Okay, yun yung switch nito, left and right. Tapos, syempre, meron diyang switch sa baba. May nakasulat naman dito, line at saka instrument. So, pag instrument, slide nyo lang papunta sa instrument. Yan, para maganda yung signal na papasok. Tsaka para hindi rin siguro masira, kaya nga nila nilagay yan dyan. Ayun, sa likod naman, punta tayo sa likod nitong pinaka-boya mismo. Ito yung power supply, gamit yung cable na kasama. So, ito yung magkoconnect papuntang computer natin or laptop. Yan na rin yung magsisilbing power nito. Once na nilagay nyo to o pinasok nyo sa pinaka-USB port ng ating laptop, magpa-power on na siya. Pero mamaya itatry natin kung gagana siya sa power bank. Hindi ko pa natatry subukan lang natin. Tapos may dalawa dito. Ito naman yung pinapasok yung pang-monitor pag kailangan mo nga ng speaker. So pwede ka magpatugtog, papuntang speaker maririnig. Left and right din yan. So yun yung monitor dito kanina sa unahan na malaki. Yung knob na yan. Susubukan na natin ikabit ngayon sa pinaka-laptop natin. So tignan natin kung maganda ang kakalabasan. At gagamitin natin yung gitara natin at saka yung condenser mic. Mas madali ba talaga mag-record o mag-record ng mga kanta o gitara gamit to papunta sa ating laptop? I-try natin munang i-connect sa ating laptop. So let's go! Connect na natin! Okay, so ito na yon. So kailangan natin ng cable for power. So once na nilagay nyo naman yan, kita nyo dito sa unahan, automatic iilaw. So yung sinasabi ko kanina ng ilaw, ayan, mag-blue siya. So naka-phantom power pag naka-red, pag hindi nyo pinrest, naka-disable yung phantom power. Pero kailangan natin ng phantom power para sa condenser mic natin kasi kailangan siya ng 48 volt para gumana. So, monitoring on. Tapos, gamit tayo ng headphone natin. Tapos, ilagay natin sa monitoring yung condenser mic. Lagay natin sa line 1. So, pag nasa line 1 na, lagyan natin ng max. Yan. Lagay natin ng medyo audio lang. Konting audio. Tapos, ilagay natin sa line. So, itong line 2 natin, lalagay natin yung pinaka-instrument natin. So, yun. I-on na natin yan. Audacity. So, yun nga palang ginagamit nating software, no? Yung Audacity. So, gagamitin natin itong condenser. Titignan natin kung anong tunog. Okay, let's go. Audacity. Okay. So, ngayon, recording na tayo ng check. Check mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, check mic 1, 2, 3. So, ngayon naman, i-connect natin yung pinaka gitara natin. So, let's check. Instrument dito sa line 2. Yan, line 2. Instrument. Ay, on muna natin yung pinaka gitara natin. So, kailangan may power pala muna tong gitara. Yan. Ay, wala akong battery. Oh my gosh. So, wait lang. Kunin natin yung ating electric guitar. Okay, so ngayon hindi natin mapagana yung gitara natin kasi wala tayo ng battery. Electric guitar, ito hindi na kailangan ng baterya. Wala kasing baterya yung gitara natin. So yun, kung naririnig yung gitara, electric guitar na po yun. Electric guitar papunta sa ating interface, papunta sa ating recording na Audacity. So yung audio naman naririnig nyo, yan, diretso rin yan papunta sa ating computer din. So yun. Sinasabi ko sa inyo kung gusto niyo maging parang singer dyan. Wise men say only fool rush in, but I can't help falling yun, kung narinig nyo, yun yung recording natin gamit yung pinaka-electric guitar. Yung gitara natin, wala kasing battery. Next time, gagamitin natin yan. Okay, so ito naman yung dynamic natin. Dynamic mic. Regular mic. Check mic 1, 2, 3. So, okay. So, una, okay, so itong narinig nyo. So, itong naririnig ninyo ay ang... ito na yung pinakamalakas. Check mic 1, 2, 3. So, itong naririnig nyo, ito ay ang pinaka-dynamic mic natin. So, parang napaka-flat lang yan, no? So, dynamic mic. So, lipat tayo sa condenser mic. Pang ano talaga, pang streaming talaga pagdating dito sa pinaka-condenser mic, no? So, pag ito, parang masyadong raw lang. Raw. Hey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Check mic. 1, 2, 3. Stop na muna natin to. So, okay na. Natest na natin pareho.
So, okay. Tapos na ang ating unboxing at saka first look at saka first test. So, ginawa na natin lahat dito sa boya na to. Solve na solve. Ganda ng result. Ang ganda ng kinalabasan. Gumana naman. Yun, tulad nga na sabi ko, kung gusto niyo mag-record, papunta sa computer, gamit yung instrument nyo or yung mic, condenser mic or dynamic, ito ang solusyon kaysa doon sa mga malalaki nating mixer. So, ang point lang naman natin dito ay para makapag-record tayo ng ating kanta papunta sa computer. At para kung gusto nyo ma-share sa Facebook o kaya ilagay nyo sa kung saan man, kung gusto nyo i-compile lahat ng kanta nyo. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Thank you po sa panonood sa ating pag-unbox dito sa ating Boya Sound Interface o Audio Interface. Ito ay ang BYAM1. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video at unboxing ulit. Goodbye and God bless. Ciao!